Pakiramdam ko'y umiikot na ang paligid dahil sa nararamdaman kong hilo dulot ng alak na ininom ko. Hindi ko na malayang na parami na pala ang nainom kong alak dahil sa masayang kwentuhan at tawanan. Paano ba yan? Uwi na kami. Salamat Sydney for the drinks and food for us tonight. Narinig kong paalam ni Harold na parang hindi naman ata nalasing. Ihahatid ko pa itong si Mildred sa kanila dahil mukhang hindi na kaya umuwi, dagdag pa nito. Kahit nahihilo ako, naiintindihan ko pa naman ang mga sinasabi nila. Pero sigurado akong kinaumagahan, makakalimutan ko rin ang nangyari. Sinong hindi kayang umuwi ha? Hindi ako lasing Harold. Kaya kong umuwi mag-isa. Ani naman ni Mildred na halos pikit na at hindi maintindihan ang sinasabi habang inaalalayan ni Harold. Sinusundot pa nito ang pisngi ni Harold kaya iniiwas nitong mukha sa daliri ni Mildred. Salamat Sydney and congrats ulit sa inyong dalawa. Thank you for tonight. Paano ba yan? Uwi na rin ako at sigurado akong naghihintay ng mister ko sa akin. Natatawang paalam ni Ate Belle na namumula na ang pisngi pero tila hindi pa rin ito nahihilo. Sige Aubrey, mauna na kami, paalam ni Harold. Saka naglakad na palayo sa amin habang akay itong si Mildred. Paano ba yan Sydney? Ikaw nang bahala kay Aubrey ha? Mauna na rin ako. Ani naman ni Alexa na hindi rin ata nalasing. Hindi na ako umimik dahil sa tingin ko kapag umimik pa ako, susuka na ako. Ninitian ko na lang sila at nag-wave. Nang mawala na sila sa paningin namin, tumalikod na ako at hindi pinansin si Sydney. Naglakad ako patungo sa sasakyan ko na pahapay-hapay, ang lakad dahil sa hilong nararamdaman ko. Matino pang isip ko at ayaw kong magpahatid kay Sydney. Hey, saan ka pupunta? Naramdaman kong kamay niyang pumigil sa akin at bahagya akong hinila, palapit sa kanya. Saka humarap. Uuwi, gusto ka na matulog Sydney, kaya umuwi ka na lang din. Sabi ko na halatang pagkalasing sa boses ko. Tinititigan ko pa siyang masyado dahil parang hindi malinaw ang imahe niya. No Aubrey, ihahatid kita. Tanggi niya. Hindi mo na kaya mag-drive, ngumisi ako. Ihahatid mo ako Sydney? Pwede ba tigilan mo na ako? Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na mabait at totoo ka. You're fake. Bakla ka! Bakla! Parang batang sambit ko sa kanya habang tinuturo siya. Aubrey, can you please stop? Lasing ka lang. Tara na, iuwi na kita. Pilit niya. Binawi kong kamay ko't naglakad palayo pero sinundan niya ako't muling hinawakan ang braso ko. Hinarap ko siya at seryosong tiningnan. Sydney, ano ba? Kung ikaw, hindi nahihirapan sa sitwasyon natin. Ako, nahihirapan ako. Hindi ko gusto magpakasal sa taong hindi ko mahal at batali sa'yo. Dahil lang sa gusto ng ibang tao. Gusto ko, ako yung magdedesisyon para sa sarili ko. Mahabang hinaing ko. Hindi ko naramdaman na tumutulo na pala ang luha ko. I hate this marriage. Kaya please, just tell it to your parents na bakla ka para tapos na lahat. Pare-pareho na tayong malaya. Giit ko pa. Pinahid ko ang luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko na wala na ako ng karapatan sa sarili kong kaligayahan. Pakiramdam ko na wala na sa akin yun dahil sa lintik na kasal na to. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan Aubrey? Ako rin, nahihirapan ako sa sitwasyon natin. Pero katulad mo, wala akong ibang choice kung hindi gawin ito. Kita ko ang seryoso niyang mukha kahit medyo malabo yon. At wala akong dapat aminin sa parents ko. Dagdag pa niya. Suminghap ako at ngumisi. Hindi mo na dapat ikahiya kung bakla ka. For sure maintindihan ka ng pamilya mo. Matatanggap mo rin sa sarili mo yan. Ngumiti pa ako sa kanya. Aubrey, stop. Bakit? Ayaw mo tawagin kitang bakla? Bakla, bakla. Pangaasar ko. Hindi ko na malayang tumatawa na pala ako. Kapag hindi ka tumigil, I'll kiss you until you passed out again. Banta niya. Sumeryoso ako at ninuso pang nguso ko sa kanya. Sige, try it Sydney. Hindi mo nga nagawa kanina sa bar eh. Ngayon pa kaya? Hamon ko. Pinagkaisahan kasi kami kanina na gawin ng kissing scene sa kasal pero si Sydney na mismo ang hindi gumawa dahil daw mahihiya ako at maiinggit lang sila sa amin. Sinabi rin niyang para na lang yun sa amin. Mabuti naman at hindi na kami pinilit na mga yun.
Hinahamon mo ba ako, Aubrey? Seryosong tanong ni Sydney. Mas nilapit ko pang nguso ko sa kanya para hamunin siya kung kaya niyang gawin. Hindi ko na rin alam kung bakit naisip ko pa itong gawin. Hindi na ata masyadong matino ang utak ko. Sige, gawin mo kung kaya mo, patuloy ko. You're wrong if you think I can't, Aubrey. Aniya. Ngumiti lang ako pero naakmang ilalapit ko pa sana ang ulo ko sa kanya. Nawalan ako ng balanse dahil na rin marahil sa hilong nararamdaman ko. Bumagsak ako sa matigas na dibdib ni Sydney. Mabilis naman niya akong sinalo at inalalayan. Anong? Bastos! Galit kong sigaw na maramdaman kong kamay niya sa parteng dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. Seryoso lang siya pero bakas ang gulat doon. Bastos! Sabi ko ulit. Saka mabilis na lumayo sa kanya pero muli na naman akong nahilo at parang umiikot na rin ang paligid ko. Kaya hindi ko alam kung saan ako babaling hanggang sa matumba na naman ako. Nagtataka ako, hindi ako lumapat sa matigas na kalsada. Napapikit pa ako. Kapag kuwan ay dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata ko. At halos hindi ko na makilala ang lalaking sumalo sa akin pero alam kong si Sydney yun. Dahan-dahan akong itinayo ni Sydney. Let's go home, Aubrey. Lasing ka na. Aya ulit niya. Hinawakan niyang braso ko at marahan akong hinila palapit sa kotse nito. Bitawan mo nga ako, bakla ka. Ayaw ko na sumakay sa sasakyan mo. Uwi akong mag-isa. Kaya ko. Giit ko. No, Aubrey. Iuuwi kita. Patuloy naman ni Sydney. Bakit ba ang kulit mo, Sydney? Ayaw ko nga sumama sa'yo. Bakla, bakla. Maya-may nagulat na lang ako sa sunod na nangyari. Marahan niya akong hinila palapit sa kanya. Bumangga ako sa matigas niyang katawan. Habang sapo niya ang bewang ko. Nagkamali kang hinamon mo ko, Aubrey. Hindi ako nakagalaw nang bigla na lang niya akong hinalikan sa mga labi ko. Para akong nanghina. Hindi ko magawang tumutol sa halik na yon. Don't you think gay won't kiss a girl? Ngumisi pa si Sydney sa akin habang nakaawang pa ang bibig ko dahil sa gulat. Sapo pa rin niya ang balakang ko. Ramdam ko rin ang katawan niya sa akin na hindi ko mawari kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Marahil dahil sa kaba at gulat sa ginawa ni Sydney. Maya-maya pa'y napapikit ako ng maramdaman kong parang bumaligtad ang sikmura ko. Pakaramdam ko'y mas lalong tumalab ang alak. Mas nahilo ako, naduduwal ako, hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nasuka ako at ang nakakatuwa pa nito, nasukahan ko si Sydney sa damit niya. Mabuti na lang at hindi ko siya nasukahan sa bibig ng halikan niya ako. Pero sana nga yun na lang ang nangyari. Kita ko pang pandidiri sa mukha ni Sydney. Napangiwi ako ng imulat kong mga mata ko dahil sa kirot na nagmula sa ulo ko. Pakaramdam ko rin, nanunuyo ang lalamunan ko at bahagyang masakit yon. Dahan-dahan akong gumalaw at muling napapikit ng masilaw ako ng sikat ng araw na tumatago sa bintana ng silid ko. Napasandal ako sa headboard at nasa po ang ulo ko. Nanghihinang katawan ko at walang ganang gumalaw. Ano bang nangyari? Nagtataka kong tanong. Inalala ko ang mga kaganapan sa nagdaang gabi pero napakunot ang noo ko dahil sa hindi ko maalalang lahat. Hindi ko na nga natandaan kung paano nakauwi. Mabilis kong tiningnan ang suot ko na may kaba dahil baka kung anong nangyari sa akin. Nang makita kong yun pa rin ang suot ko, nakahinga ako ng maluwag. Paano ako nakauwi? Tanong ko pa sa sarili ko. Ang huling naalala ko, lumabas kami ng resto na yon kasama sila Ate Belle. Pero umalis din sila at kami nang natira ni Sydney. Hanggang doon na lang at wala na akong ibang maalala. Napangiwi muli ako nang muling kumirot ang ulo ko na marahil dala ng hangover. Bakit ba kasi ako uminom at nagpakalasing kagabi? Hindi ko na tuloy alam ang nangyari. Paano kung may ginawa akong hindi maganda o si Sydney? Sinuklay ko ang buhok ko gamit ang daliri ko. Saka lumingon sa alarm clock na nakapatong sa side table. Napapikit ako nang makitang pasado 9:00 ng umaga. Napabuntong hininga ako. Ilang sandali pa bago ako nagpasyang bumaba ng kama. Pakaramdam ko'y wala akong lakas at nanghihina ang katawan ko. Dahil siguro sa nasobrahan ako ng alak ng nagdaang gabi. Inayos ko muna ang sarili ko. Pinuyod kong mahabat medyo kulot kong buhok. Lumabas ako na silid ko tinungo ang restroom. Naghilamas ako doon at lumabas.
Mag-almusal ka na dyan, anak. Lumingon ako kay mama na akmang kukuha ako ng malamig na tubig sa refrigerator dahil pakaramdam ko. Nauuhaw ako. Ma, paano ako nakauwi kagabi? Usisa ko. Matapos kong inumin ang malamig na tubig na gumuhit sa lalamunan ko at nagbigay ng ginhawa sa akin. Bakit ka kasi naglasing, Aubrey? Buti na lang sinundo ka ni Sydney at inuwi. Nasukahan mo pa siya sa damit. Sagot ni mama na concern pa kay Sydney kesa sa akin. Nalaki ang mata ko sa sinabi ni mama. Nasukahan kong damit ni Sydney? Gulat kong tanong. Mabuti na lang at mabait itong si Sydney at hindi ka iniwan kahit nakakadiring suka mo. Patuloy ni mama. Mabait, bulong ko. Saka lumayo sa refrigerator at lumapit kay mama na nagpupunas ng mga platong nahugasan na. Akala mo naman totoong mabait. Pero ang totoo mapagpanggap siya, pati ang totoo niyang kasarian. Pero nakakahiyangang ginawa ko kay Sydney. Pero hindi naman niya ako masisisi kasi lasing ako. Bumaling sa akin si mama pero muli ring bumaling sa mga hinugasan. Siya nga pala. Hindi ba't nababanggit ko sa yung tungkol sa dinner date na inihanda namin ni Mercy sa inyo ni Sydney? It would be tonight, anak. Ha? Date? Gulat kong bulalas. Biglang bumalik sa isip kong sinabi ni mama sa akin tungkol sa date na yon. Nakalimutan ko na sana yon pero mukhang hindi yan makakalimutan ni mama. Lilipat na rin naman kami ng bahay next week, ma. Kaya bakit pa namin kailangan mag-date? Tanong ko na may halong pagpoprotesta. Anak, kailangan niyo ng date ni Sydney para makilala niyong bawat isa. Isa pa, since hindi naman kayo nagkakaroon ng time to each other, this is the chance, anak. Kilalanin mo muna si Sydney bilang kaibigan. And after that, malay mo, magustuhan mo rin siya kapag nakilala mo ng pagkatao niya. Litanya ni mama. Sumimangot ako, lumayo ako kay mama at umupo sa upuan sa harap ng dining table. Kailangan ko pa bang kilalanin si Sydney? Kilala ko na siya at hindi na magbabagong katotohanang siya pa rin ang umagaw kay Sian at hindi ko nakakalimutan. Fine, susubukan ko, ma. Dahil Sunday at wala ako sa opisina, nagpasya na lang akong lumabas. Tinawagan ko rin si Alexa para samahan akong magliwaliw. Katulad ko kasi day off rin niya. Dumiretso ako sa Good Coffee Cafe. Hindi kalayuan sa mall. Tinext ko na rin si Alexa na doon ko siya hihintayin. Gusto ko rin siyang tanungin tungkol sa nangyari na nagdaang gabi. Nang malasing ako. Ilang minuto pa ako naghintay bago dumating si Alexa. Nakasuot ito ng crop top na tinernohan niya ng palda na hindi umabot sa tuhod niya habang ako'y simpleng nagsuot ng pants, t-shirt at sneaker. Bakit bigla ka atang nag-ayang lumabas? Bungad sa akin ni Alexa. Bumakas ang frustration sa mukha ko at sumimangot. I was just stressed, Alexa, kaya gusto ko makalanghap ng kakaibang hangin at kahit papano magbago naman ang environment ko. Sagot ko. Pakaramdam ko kasi hindi ako titigilan ni mama hanggat hindi ako nahuhulog sa baklang yon. Suminghap ako at nagbugan ng hangin. Tiningnan muna ako ni Alexa at ng seryoso't na pangiti. Guess what? May ginawa na naman si tita, right? Hula ni Alexa na totoo naman. Seriously, Alexa, gusto niya makipag-date ako sa Sydney na yon. Hindi nila ako tinanong kung gusto ko. They were just plan all of that? Date para sa aming dalawa? Reklamo ko na bakas doon ang inis at pagkadismaya. Napaawang ang bibig ng kaibigan ko pero kapag kuway, napangiti na wari hindi makapaniwala sa narinig mula sa akin. A date for you with Sydney? Wow, I just can't believe it, Aubrey. Mukhang hindi sila titigil hanggat sa pareho kayo mahulog sa isa't isa. This is insane. Hindi makapaniwalang sabi niya. Mababaliw na talaga ako, Alexa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagusot ang mukha ko sa sinabi ko't bahagya pang nagpapadjaks na parang bata. Wait, Aubrey. Kung gusto nila ng ganito, why don't you just play with them? I mean, gawin mong gusto nila. Suggestion ni Alexa. Kumunot ang noo ko. Gawin ang gusto nila? Seryoso ka, Alexa? I don't want to play with them. Dahil alam kong wala silang limitasyon pagdating sa amin ni Sydney. They are all desperate na makatuluyan kong baklang yun. That would never happen. Period. Oy, wag ka sigurado. Pangalas ka ni Alexa. Sigurado ako, Alexa. Madiin kong balik. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya na rin kaming pumasok sa loob ng mall para magtingin doon ng kahit na ano. Kahit wala naman akong balak bilhin. Siya nga pala, Aubrey. Kamustang pag-uwi mo kagabi?
Tanong ni Alexa habang nagtitingin kami ng mga damit doon. Nilingon ko siya. Naalala ko naman ang nangyari kagabi. Hinatid ako ni Sydney at sabi ni Mama, nasukahan ko parang mokong na yon. Okay naman, pakli ko. Mukhang naparami ngayong inom mo kagabi eh. Mabuti na lang nandun si Sydney at hindi uminom. Gumigewang-gewang ka pa nga eh habang inaalalayan ka ni Sydney. Alam mo, sa totoo lang Aubrey, he's gentleman at masarap din kausap. Ani Alexa. Tinasan ko siya ng kilay. Gentleman at masarap kausap? I don't think so, Alexa. Nakaka-inskembak lang yun. He's annoying and always getting into my nerves like a crazy man. Umirap pa ako sa mga sinabi ko. Hindi mo ba alam, Aubrey, na go siyang makipagkwentuhan sa atin kagabi? Kahit sabihing mayaman siya, marunong siyang makisama at makibagay. Patuloy na pagpuri niya kay Sydney. Naku Alexa, don't be deceived by his pakitang tao attitude. Protesta ko naman. Grabe ka naman kay Sydney, Aubrey. Parang hindi naman siya ganun. Pagtatanggol niya. Lalo lang kumunot ang noo ko. Bakit ba pinagtatanggol niyang lalaking yun? Isang beses lang naman niyang nakasama. Mabait na kagad at gentleman. Whatever Alexa, tara na nga. Aya ko na lang sa kanya. Nauna na akong lumabas ng store. Ayaw ko na rin makipagtalo pa sa kanya tungkol sa Sydney na yon. Basta ako, nainis at galit sa baklang yun. Nang makalabas ako ng store, napagawi ang tingin ko sa kanang bahagi ng malawak na gusali. Para ako na estatwa at kusang nakita ng mga mata ko ang pamilyar na bulto. Naka-side view ito pero hindi ako pwede magkamali. Siyan? Patingin-tingin ako sa wristwatch na suot ko. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa silid ko at nagdadalawang isip kung sisipot ba ako sa date na inihandaan nila para sa amin ni Sydney. 6:00 na ng hapon at ang sabi ni Mama, 8:00 daw ang date namin sa isang kilalang restaurant. Napapikit ako ng mariin habang nakahiga sa kama ko. Muling bumalik sa isip ko ang lalaki nakita ko kanina sa mall. Nagmulat ako tumambad sa paningin kong puting kisame. Siyan. Banggit ko sa pangalan niya. Bakit hanggang ngayon may sakit pa rin ako nararamdaman? Pero alam ko rin sa kabila ng sakit may pananabik at galak na lumitaw sa puso ko. 1 taon na mahigit simula nang huli kong makita si Sian at kanina. Nang makita ko siya, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Magagalit ba ako o magagalak dahil nakita ko siya? Pinilig kong ulo ko ng ilang sunod. Muli na namang nagugulong isip ko dahil kay Sian. Wala na dapat akong pakialam sa kanya. Pero bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Bakit hindi na naman siya maalis sa isip ko? Hindi ko may tatanggi sa sarili ko na gusto ko siyang makausap at tanungin ang lahat sa kanya. Gusto ko ring marinig ang side niya, ang explanation niya. Naiwan ako maraming tanong eh. Maraming bakit. Hindi man lang kasi siya nagpakita sa akin para magpaliwanag simula nung araw na yon. Anak, Aubrey, lumabas ka na dyan. Nandito na si Sydney. Pumikit ako ng mariin nang marinig kong boses ni Mama. Napabuntong hininga pa ako. Hindi agad ako kumibo. Bahala silang maghintay. Sila naman na may gusto nito. Napasinghap ako, saka nagmulat ng mga mata. Dahan-dahan akong bumangon sa pagkakahiga ko at nilingon ng pinto. Lalabas na po, walang ganang sagot ko. Sige, bilisan mo dyan ha. Opo. Umupo muna ako sa gilid ng kama. Nakailang singhap na ba ako? Hindi ko na alam ang iisipin ko. Nagugulong utak ko dahil sa biglang pagbabalik ni Sian. Idagdag pa itong si Sydney na hindi ko maintindihan. Ilang minuto pa akong umupo bago nagpa siyang tumayo na at ayusin ang sarili ko. Kahit hindi ko gustong dinner date na to, hindi ko rin naman gustong magmukhang pangit sa harap niya. Nagsuot ako ng isang off-shoulder dress na kulay cream na hindi pa umabot sa tuhod kong laylayan nun. Lumabas ang hugis ng katawan ko dahil doon na hindi ko maikakailang may kaliitan yon. Naglagay din ako ng konting makeup sa mukha ko. Kinuha kong clutch purse ko at nilagay doon ang cellphone. Humarap ako sa salamin sa silid ko. Napangiti ako nang makita kong reflection ko doon. Pinusot kong buhok ko at nag-iwan ng ilang hibla sa gilid ng aking ulo. Nang masatisfied ako sa ayos ko, nagpasya na akong lumabas ng silid. Nadatnan ko si Mama at Papa, nakausap si Sydney. Agad namang naagaw niyang atensyon ko. Simple lang ang suot niya na long sleeve na kulay white and black habang tinernuhan yon ng trouser. Pero bakit ang gwapo pa rin niya?
Mukha siyang fresh na fresh at kahit malayo pa ako, naamoy ko na kagad ang mabango niyang amoy na hindi masakit sa ilong. Kitang-kita ko rin ang makakapal niyang pilik mata. Ang mga mata niyang tila inaakit akong titigan yon. Mabuti naman at lumabas ka na, Iha. Napakurap ako at mabilis na umiwas ng tingin kay Sydney. Bumaling ako kay Papa na nagsalita. Yes pa, sabi ko. Bigla akong natense sa hindi ko malamang dahilan. Oh, anong oras na? Hindi pa ba kayo aalis? Ani naman ni Mama. Nakita kong tumayo na si Sydney. Ngumiti pa siya sa mga magulang ko. Sige po tita, tito, aalis na ho kami. Paalam pa niya. Saktong pagtingin ko kay Sydney, nakatingin na rin siya sa akin. Seryoso lang ang mukha niya, pero bakit parang may kakaiba sa tingin niya? Umiwas ako sa mga mata niya at bumaling kay Mama at Papa. Aalis na po kami ma, pa, paalam ko naman. Sige, mag-iingat kayo ha. Enjoy the night. Sambit ni Papa. Nauna na ako maglakad at binilisan ko yon para hindi niya ako masabayan. You look prepared. Pinaghandaan mo atang date natin. Huminto ako na makalabas kami ng bahay. Hinarap ko siya. Pinaghandaan? Of course not. Sydney, hindi naman kasi ikaw ang pinaghandaan ko. Sarili ko. Siyempre, ayaw ko namang lumabas na hindi ganito kaganda. Bakit? Insecure ka? Gusto mo makeover kita? Pwede kitang make-upan at gawing babae. Pangasar ko sa kanya at nginitian pa siya. Lalong sumeryoso ang mukha ni Sydney kapag kuwan ay ngumisi siya habang nakapamulsa. Do you want me to kiss you again? Sabihin mo lang, gagawin ko. Makahulog ang aniya at humakbang palapit sa akin. Gusto mong ipaalala ko sa iyo yung ginawa natin kagabi? Dagdag pa niyang tanong. Napaatras ako't nawala ang mapang-asar kong ngiti dahil sa sinabi niya. Ano bang sinasabi niya? Hindi ko alam ang tinutukoy niyang nangyari kagabi. Ang alam ko lang nasukahan ko siya. Anong sinasabi mo dyan? Nababaliw ka na ata? Sambit ko habang paatras ng paatras dahil sa patuloy niyang paglapit sa akin. Ngumisi siya at saglit pang nakiling ang ulo. Nakita ko pang pagbabataas ng Adam's apple niya dahil sa paglunok. Hindi mo ba naaalala or you're just pretending that you forgot what happened last night? Anong nangyari last night? Wait, stop! Pumikit ako at iniharang ang kamay ko sa harap ko hanggang sa maramdaman ko ang katawan niyang dumikit sa palad ko. Hanggang dyan ka na lang, Sydney. Kung hindi sisigaw ako. Banta ako. I just want you to remember what happened last night, Aubrey. May tila pangasar sa ngiti niya. Sydney, stop, okay? Fine, talo na ako. Pagsuko ko sa kanya. Sa tingin mo ba nagsinungaling ako para makipaglaro at makipag-asaran sa'yo? Sumingap siya at saglit na lumingon sa gilid. Hindi mo ba alam ang ginawa mo kagabi sa akin, Aubrey? You act like a crazy woman and you cried. Alam mo ba kung ano yung nakakainis mong ginawa? Sinukahan mo ko. Aniya nabakas doon ng inis. Lalong kumunot ang noo ko. Saka ko naalalang nakadikit pala ang palad ko sa matigas ng dibdib. Dahil sa gulat, mabilis kong binabayon. No, I'm not. I know what I'm doing even I'm drunk, Sydney. Dahilan ko. Tumawa si Sydney sa sinabi ko. Hindi ko alam pero may kakaibang hatid ang tunog ng tawa niya sa pandinig ko. Bakit hindi mo maalala ng halik? Gusto mong maalala? Tanong nito at mas lumapit pa sa akin. Ano ba? Gulat kong bulalas nang bigla niya akong hapitin. Palapit sa kanya na halos magkalapit ng mga mukha namin. Ramdam ko na rin ang katawan niya na parang napapaso ako. Napalunok ako pero pinilit kong hindi maapektuhan sa ginawa niya. Bitawan mo nga ako, Sydney. Sabi ko tinulak siya. Nakawala naman ako sa mga bisig niya habang tumatawa ng mahina. Pinapaalala ko lang sa iyo nangyari kagabi. Hindi ko magawang tumingin kay Sydney habang lulan kami ng sasakyan niya patungo sa restaurant kung saan kami magdi-date daw. Pilit kong inaalala sa isip kong ginawa ko nang nagdaang gabi't lahat yon muling bumalik sa isip ko. Hindi ko na alam kung paano ako haharap kay Sydney. Tama siya. Parang akong baliw na nagdaang gabi. Nahihiya ako sa sarili ko. Maging kay Sydney dahil sa pinagagawa at pinagsasabi ko. Bigla ko tuloy pinagsisihan ang pag-inom ko ng marami. Naalala kong ako nga pala naghamon kay Sydney na halikan ako. Nilapit ko pang nguso ko sa kanya dahil iniisip kong hindi naman niya yun kayang gawin. Nakalimutan ko atang ginawa na niya yun na ikasal kami. Maya-maya pa'y huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking restaurant. Napaka-elegante nun. Mula sa labas at may tatangging halos mayaman lamang ang kumakain doon.
Glass wall yon na may kakaibang mga ilaw sa itaas na nakasabit. Hindi rin tipikal ang lamesa at upuan doon. Hindi ko na hinintay pa si Sydney na pagbuksan ako ng pinto ng sasakyan at mukhang hindi rin naman niya yun gagawin. Nilingon ko muna ang kabuuan ng gusalit, hindi ko maiwasang mapangiti at mamangha sa kakaibang disenyo nun. Shall we? Binalingan ko si Sydney sa kainirapan. Hindi ko na rin siya hinintay na maunang maglakad, kaya naglakad na ako papasok. Good evening, Mr. and Miss Montero. Welcome to the Trio Restaurant. Salubong sa amin ang babaeng nasa bukana ng pinto. Napakunot pang noo ko dahil paanong nakilala niya kagad kami. Pero naalala kong marahil ipinakilala na kami ni Tita Mercy sa mga staff ng restaurant. This way po, ngumiti ako sa magandang babae kahit nagtataka ako. Maya-maya pa'y giniyan ito kami sa parteng gitna ng malawak na restaurant. Lalo ako nagtaka nang wala akong makitang customer sa paligid. Huwag nilang sabihing binayaran nilang buong restaurant para lang sa amin, Sydney. Umupo kami sa bakanting upuan sa harap ng isang circle table na may kandila sa gitna. Hindi ko rin maiwasang hindi maamoy ang amoy rosas na samyo na hindi ko alam kung saan nagmumula. Maya-maya pa'y napalingon ako sa paligid nang biglang namatay ang ilaw. Kasunod ang pagbukas ng ilaw sa tapat ng lamesa kung saan kami nakaupo pa. Napaka-romantic ng kulay nun. Sinamahan pa ng kandila sa gitna ng lamesa na lalong nagpa-romantic. Sinabayan pa ng tunog ng violin at piano mula sa stereo ng silid. They obviously prepared for this date. But you seems to like it. Narinig kong ani ni Sydney. Ngumiti pa ito't napailing na walang ngiting kumurba sa mga labi ko dahil sa napaka-romantic na ambience ng lugar. Hindi ko pala namalayang napangiti na ako. Humarap ako sa kanya. Of course, nagustuhan kong lugar pero dahil kasama kita, nasisira ang lugar sa paningin ko. Masungit kong sagot sa kanya. Hello sir, ma'am, the appetizer is here. Ani ng babaeng nakangiti at dalang pagkain nasa tray. Isa-isa nitong yung nilapag sa lamesa. Enjoy! Anito pa bago umalis sa harap namin. Amoy pa lang ng pagkain, halos kumalam ng sikmura ko. Hindi ko alam kung anong uri ng pagkain yon, pero parang style nuggets ang nasa harap namin na nakapatong sa isang uri ng edible na dahon. May ilan pang appetizer na nakalagay sa lamesa. You can eat now, Aubrey. Alam kong gusto mo na umuwi. Seryosong ani ni Sydney. Nagangat ako ng tingin sa kanya at kumunot ang noo dahil mukhang balik na naman siya sa seryosong attitude. Umuwi? No, I don't want to go home yet, Sydney. Since nandito na rin naman tayo, why don't we just enjoy the place? Ani ko na naging dahilan ng pagtataka sa mukha ni Sydney. Hindi ba at ito naman ang gusto nila? Then pagbigyan natin sila, dagdagan ko pa. Ngumisi si Sydney. Are you playing with me, Aubrey? Tanong nito. Ha? I'm sorry, Sydney, pero hindi ako marunong makipaglaro kagaya ng ginagawa mo. Naisip ko lang na pagbigyan sila sa gusto nila. Patuloy ko. Hindi ko rin naman talaga ito gusto, pero hindi ko rin alam kung bakit biglang gusto kong magstay sa lugar kahit sandali lang dahil sa kakaibang pakiramdam nun. Nakakagaan lang sa pakiramdam ang kakaibang lightning at ang tunog mula sa violin at piano. Pakiramdam ko kahit papaano'y napayapang isip ko. Okay fine, sabi mo eh. Pagpayag ni Sydney. Nagsimula na akong kumain at ilang sandali nagsimula na rin si Sydney. Hindi ko maiwasang mapangiti ng malasahan kong mga pagkaing inihain sa amin. Napakalinamnam nun sa panglasa. Matapos ang mga appetizer, nag-serve na rin sila ng iba pang pagkain hanggang sa hindi may kakailang na kaya lumago marahil ang restaurant na yon dahil sa mga pagkain nila na talaga namang papatok sa panglasa ng bawat isa. When was your last date, Aubrey? Nagangat ako ng tingin kay Sydney habang sinisimulan kong lantakan ng kakaibang dessert na yon na parang ice cream na nasa kupita. Kumunot ang noo ko. Bakit mo tinatanong? It's none of your business, Sydney. Diretso ko sa kanya. I'm just curious, Aubrey. Pagkatapos ka bang iwan ni Sian, nakipag-date ka ulit? Tanong niya na parang hindi naintindihan ang sinabi ko. Natigilan ako sa pagkain sa naging tanong niya. Suminghap ako. Hindi ko alam kung gaano kakapal ang mukha niya para tanungin sa akin ang bagay na yon na siya mismong dahilan kung bakit ako iniwan ni Sian. Are you numb? O sadyang gusto mo lang sa akin ipamukha na iniwan ako ni Sian para sa'yo? Inis at galit kong tanong sa kanya.
You always misinterpret what I'm saying, Aubrey. Paliwanag niya. Umismid ako. Mini-misinterpret? Hindi naman kasi ako manhid para hindi maramdamang pinapamukha niya sa akin na iniwan ako ni Sian. No, I'm not Sydney. You just always say it to my face na iniwan ako ni Sydney noon para sa'yo. Bakit hindi mo nalang direktahin ang gusto mong sabihin? Hindi ako manhid, Sydney, para hindi yun maramdaman. Hindi ko maiwasang mapataas ang boses ko. That's not what I'm trying to say. I just asked that to start a conversation with you at hindi pa mukha sa'yo na iniwan ka. Para seryosong aniya na parang nakikita niyang guilt sa mga mata niya. Ngumisi ako. Pero yung pinapamukha mo sa akin, Sydney, yun ang nararamdaman ko. Hindi ka pa ba masaya na nakuha mo na siya noon? Pakiramdam ko'y tutulo ng luha sa mga mata ko dahil sa kirot na bumalik sa puso ko. Aubrey, stop please. Hindi ko gustong. Don't act like you're an innocent, Sydney. Huwag kang magbait-baitan na parang wala kang kasalanan. Putol ko sa sasabihin niya. Hindi ko na napigilan ang luhang pumatak sa mga mata ko dahil sa sakit na muling pinaramdam sa akin ni Sydney. Pakiramdam ko'y talo na naman ako at karapat dapat ipagpalit sa katulad niya. Na parang hindi ako naging sapat kay Sian. Do you think I'm bad? Para paulit-ulit ko sa iyong ipamukha ang nakaraan mo? Okay, fine. I'm sorry. Mali ako na naging tanong pero wala akong intensyon na kahit na ano. Balik ni Sydney na mababanaag ang malamlam niyang mga mata. Umismid ako dahil hindi ko kayang paniwalaan ang sinabi niya. Umiling ako at marahas na tumayo sa lamesa. You're such a jerk, Sydney. Pagkasabi ko noon, mabilis ako naglakad palayo sa kanya. Pinahid kong luha sa mga mata ko at tuluyang lumabas ng gusali na mabigat ang dibdib dahil sa sinabi ni Sydney. Lalo akong nainis at nagalit sa kanya. Paulit-ulit niyang pinapamukha sa akin na hindi ako sapat para kay Sian, kaya ipinagpalit ako nito sa kanya. Ano nga kaya ang totoo sa katauhan ni Sydney? Hanggang kailan ipapamukha ni Aubrey kay Sydney ang hindi umano ay ginawang pang-aagaw nito sa kanyang boyfriend? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.